Hello guys, ito yung first time ko na mag-record sa public. Ako nga pala si September 7. Itong mga nakaraang araw, naisipan ko pa lang to na mag-record. So, kasi parang wala pa ako sa habit ng ganito eh. Pero kung i-increment mo yung araw-araw mong ginagawa, panigurado may mararating ka. Ngayon, sabi ng karamihan or sabi ng mga successful na tao, yung pag-start daw yung pinakamahirap kasi hindi lang lakas ng loob yung puhunan mo diyan eh. Kasama na diyan yung dedikasyon, yung persistent na tinatawag. Yung kahit anong nasa paligid mo, gagawin mo pa rin siya kahit may mga tao sa paligid, kahit ano. So umpisa lang naman siya nakakahiya, pero pag nasanay ka na, parang hindi mo na iniisip yung isipin ng ibang tao sa iyo. Sa umpisa magmumukha kang tanga, pero pag na-upload mo yung sarili mo tapos pinanood mo, parang mapaproud ka sa sarili mo na ay ang galing ko na pala, ito na pala ako ngayon. Tapos di mo mamamalayan, parang nag-grow ka na as a person, 'di ba? Ngayon, yung napili kong lugar is medyo liblib kasi medyo hindi pa kasanay, kaya subukan natin next time kapag abangan nyo na lang kapag lumakas pa yung loob ko na makapag-record sa mas maraming audience. Sa totoo naman kasi niyan, kapag nagsasalita ka sa na may tao sa paligid, maririnig nila sinasabi mo, tapos oo, iisipin nila na magmumukha kang tanga. Pero anong epekto nun sa'yo, di ba? Ikaw, may goal ka. Hindi mo naman goal na maging maganda sa paningin nila. Ang goal mo ay magkaroon ng progress, ma-increment yung mga ginagawa mo everyday. So bakit mo pa isipin yung sinasabi nila, di ba? Tapos, halimbawa, nadapa ka sa harap nila, okay lang yun. After ng 10 minutes, 1 hour, o makalipas ng isang araw, wala na, makakalimutan na rin nila yun. So, kung mapahiya ka or magmukha kang tanga sa public, ang mahalaga, wala kang inaapakang tao, wala kang naaabala, ginagawa mo lang yung gusto mo sa buhay, 'di ba? Papansin mo naman yung sa improvement ng mga successful na tao, 'di ba? Ang goal nila is mas makatulong sa ibang tao kaysa isipin yung mga nambabasya kanila. Kapag sumisikat ka na, hindi talaga mawawala yung basher. So, yun na lang yung kailangang aralin para paano sila turn your enemies into your friend, di ba? So nabasa ko nga sa libro na kapag kung gusto mong mag-handle ng tao is meron lang 3 sekreto. Ang unang sekreto ay yung don't criticize. So unang-una, wag mong i-criticize yung ibang tao kasi sabihin nating criticize mo siya. Ano yung magiging epekto nun sa kanya? Nakuha mo ba yung loob niya? 'Di ba hindi naman? So pangalawa, don't condemn. Wag mong sasabihin yung mga bagay na tapos na, wag kang magsasalita ng tapos na. Like halimbawa, ikaw puro ka na lang plano, puro ka salita, hindi ka naman kumikilos. Kinondem mo na yung tao. So ano pa yung magiging reaction niya, di ba? Mas lalong magagalit sa yung tao. Next naman is, yung pangatlo is, don't complain naman. So, kapag nag-complain ka, anong matututunan mo? Di ba wala? Sabihin natin meron kang mentor. Yung mentor na yun, may pinagawa sa'yo, tapos ikaw naman hindi mo sinunod. Tapos nag-complain ka pa. Eh di anong naging resulta? Wala ka nang naging na skill, hindi mo pa nakuha yung loob ng mentor mo. So paano ka pa niya tuturuan? Walang gustong magturo sa taong puro complain, di ba? Walang gustong sumama sa mga taong puro complain. So paano mo tutulungan yung sarili mo ngayon? So yung tatlong yun yung magiging stepping stone natin para makapag elevate ng personal development.
So yun lang naman sa ngayon. Sa muli, ako nga pala si September 7 and good luck sa journey mo sa mga susunod na ako. Bye bye.